Solve na natin naman ito. Magko-compute na tayo. Isosolve daw natin ang MU. And given po yung area ng steel. And the others, dalawang case kasi. Case 1, given ang AS pero hinahanap ang MU. Case 2, given ang MU, hinahanap ang AS. Ngayon, given muna si AS, hahanapin natin yung MU. So before that, isulat ko na lang agad yung formula ng MU kasi yun ang hinahanap. Ang formula ng MU ay phi mn. And ang mn, nakukuha yan sa derivation ng figure. Okay? So, i-drawing ko na lang muna. Next na gawin natin, i-substitute na natin sa main formula na MU. So in order na makuha natin si MU, kasi siya ang hinahanap, kailangan meron tayong reduction factor, si FC, i-check ko na lang yung mga meron. FC meron, B meron, D meron. Wala si A at C reduction factor. So actually, dalawang unknown ang wala dito. Masusolve pa ba natin to? Hindi. So kailangan natin gumamit ng ibang formula. Try natin gamitin yung galing sa summation of forces horizontal. I-evaluate ulit natin to. Kung i-check ko kung ano yung mga meron sa atin. Given na si AS, given na si FC, given na si B, wala si A. Si FS wala pa. Dalawang unknown. Pero si FS, ina-assume natin na FY siya sa unang process bago natin kunin si A. So pwede na to. Ito nang gamitin natin. So assume FS equals to FY. Bakit natin ina-assume? Parang sinasabi natin na yung Fs daw ay greater than Fy. And iti-testing natin mamaya gamit yung formula na Fs equals yung paulit-ulit na ginagawa. Yan, gagamitin natin ang formula dyan mamaya after nito. I-testing natin kung tama yung assumption. So, i-assume ko na lang muna. So, yung AS natin, 4 times 4, 28. 4 times tapos Fy tapos yung FC natin at B, FC 34, B is 300. Tapos yung A ko wala pa and B is 300. Yung A natin ay makukuha natin yan sa formula na beta times C. Ang C ay ito na lang hahanapin natin dito. And yung Fy natin, ito yung 414. Okay, so i-substitute ulit natin yan. Ano na naman yung beta 1? Yung beta 1 na to ay makukuha natin yan sa provision na NSCP 2015. Ang beta 1 daw po natin pag NSCP is 2015, which is yun yung given sa atin. Ang beta 1 na gagamitin natin ay 0.85 if ang FC natin ay less than or equals to 28 MPa. Pero ang FC kasi natin ay 34. Ayun no. So, ang beta 1 natin ay formula. Yan. Tapos, FC minus 28. Yan ang mangyayari. Ito na yung gagamitin natin kasi hindi siya pasok sa first case. So, kung yan ang gagamitin ko, 34 minus 28
Yan ang ilalagay ko doon. Okay? So, i-substitute dito tapos shift solve gamit ang calculator. Ang ating C, kasi siya ang maiiwan dyan, ang ating C ay 145.74 mm. And ang A natin, pag i-substitute natin gamit itong formula, 117.61. Pero before that, i-check na natin to, yung sinasabi ko kanina. So, meron na tayong C kasi kailangan natin si C para ma-check na natin. Yan po ang goal. Bakit natin kinukuha si C? Kasi ang formula ni Fs ay D minus C over C. Kailangan natin si C. Okay? Ang D natin, 500. And yung Fs, so 600 times 500 minus 145.74 over 145.74. So, yung Fs natin, 1458.48 MPa. So, 1,458. Napakalaki. Malamang greater than Fy siya kasi yung Fy natin ay 414 lang. 100 siya, hindi 1,000. So, kung Fs ay greater than Fy, tama yung assumption natin na ang ginamit natin na Fs ay Fy. So, correct assumption. So, kung correct assumption yan, ibig sabihin, ito na yung i-adapt natin na value ng ating gagamitin para sa MU. Babalikan na natin si MU. Kasi kailangan natin si A para sa formula ni MU. Kaya kung babalikan ko si MU, MU is equals to, before that, kasi meron tayong A, di ba? Ano naman tong reduction factor? Yun ang problem. Guys, yung sinabi ko nung una, no, kung ang Fs ay less than Fy, ang reduction factor mo, 0.65. Tapos, pag Fy naman ay less than Fs, basta ang Fs less than 1,000, ang reduction factor mo, linear interpolation yan. Formula yan formula. Nakalimutan po ng formula, pero basta formula yan. And then, pag Fy naman ay less than 1,000, tapos yung 1,000 less than Fs, ibig sabihin, ang Fs ang pinakamalaki. Ang reduction factor mo, kasi yung Fs natin, 1,458. So, ang gagamitin natin, 0.9. Yan po yung gagamitin natin dito. Tension control kasi tayo. Kasi 0.9. So, meron na tayong reduction factor. So, all good. Substitute na tayo. 0.9 times 0.25 tapos 24. Di 500 minus so, yung MU natin ay 489 kilonewton per meter. Actually, yung sagot ko kanina dito, Newton mm, pero dinivide ko agad sa 10 raised to 6 para ma-convert ko into kilonewton meter. Basta i-convert mo na lang into kilonewton meter kasi malaki masyado yung answer ni MU. Kaya ito pinaikli ko kasi kinonvert ko agad sa calculator. So, ito na yung sagot, MU. 404, tingnan nga natin. Yung sagot ay 404. O, diba? Parehas kami. 489. Dito, 89. Oh, so, ganun lang guys. Radio nyo na lang to. Based on my experience na na-absorb ko ito by re-answering ulit. And then, kukumpara ko sa napanood kong video. So, ganun lang guys. Thanks for watching.